Sige po, come on, let's worship the Lord this morning. His word to be praised. Hallelujah. Oh God, yes Lord. Yes Lord. Come on, pwede po natin taas ang ating mga kamay. Sambahin natin, purihin natin, Panginoon, this morning. Can we sing the song one more time, Hosanna? Nais ko pong lahat po tayo, damhin po natin ang presensya ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Yes Lord, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you God. And Hosanna in the highest. Come on everyone, if you sing it. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna. Yes, Lord God, we sing Hosanna in the highest. honor you in Jesus' name we pray. Every one of us would say, Amen and Amen. Praise Him. Sige po, palakpakan natin ang Lord this morning. Ayan. Okay, ayan. Pwedeng pakalakasan ng konti lang yung yung monitor ko. Ayan. Thank you. Okay, so pwede bang batiin mo yung katabi na magandang umaga sa iyo? Ayan. Okay. Today is the last Sunday of the month of January. So alam po nyo, next week ay February na. Hindi ba? Ang bilis, ano? Parang kailan tayo nag-start sa January. Ngayon, matatapos na February na po tayo. Okay. So today we will be launching our 90 days of challenge, and tomorrow we will officially start our 90 days of challenge, which will run from January 28 to April 27, 2024. Tama ba? Ano ba? 28. Bukas 29. Ano? 29 ba bukas? Yeah, okay. So tomorrow will be the official start of our 90 days of challenge. It means to say that tomorrow will be day 1 of our 90 days of challenge. The last time we did our 90 days of challenge was 2017. Ano po? That was how many years ago? 17? That was about 7 years ago. Tagal na, no? Tagal na. So ngayon po we have decided to do the 90 days challenge again because I believe there are a lot of things that we have to recover. Ayan. Alam po ba niyo, yung ating 21 days of prayer and fasting, it helps us to develop a habit of prayer. At the same time po, fasting. Alam po yung ginawa po natin, sino po sa inyo nag-participate sa ating 21 days of prayer and fasting? Magsabi ng amen. Ayan. Alam po ba niyo, yung ginawa po nating 21 days of prayer and fasting, it helped us develop a habit of prayer and fasting. Ako po mismo, alam po niyo, ang laki ng binago sa akin ng Lord during our 21 days. Kasi ngayon talaga, naging regular talaga sa akin yung gumigising ako ng maaga para mag-worship kay Lord. And as I told you, marami akong binago, marami akong pinalatan on the way I do things in the year 2024. Ano po niyo tayo, wag po tayong mangamba sa mga pagbabagong dapat natin gawin. Because every now and then, we really have to make some changes. Amen. Kasi po kuminsan yung mga nakasanayan natin, kuminsan dapat nang palitan yan. So ako po yung nakasanayan ko, I spend so much time in my Bible. Kailan nagkukulang ako sa prayer, nagkukulang ako sa worship. So ngayon po binaliktad ko. Now I have more time to worship God. I have more time to talk to God. In the morning, I have more time to listen to God. And then afterwards, ay doon ako magbabasa ng Bible ko. Okay? Because I believe it's very important for every one of us. Ano po nyo, sabi nga, as the day begins, bago ka makipag-usap sa tao, makipag-usap ka na muna kay Lord. Amen. Ilan po sa inyo yung paggising sa umaga, ang unang-unang taong gusto nyo kausapin si Lord? Diba? Kasi kapag kinausap mo, kagad yung asawa mo, yung anak mo, kuminsan buwisit sila, di ba? Masisira yung maghapon mo. Pero kapag si Lord ang unang-una mong kinausap, pagbukas ng bawat umaga, alam mo nyo, tiyak na hindi kayo pagbubusitan ni Lord or what, ganon. God is excited to talk to us every day. Amen. Sa araw nga ay
meron akong kasamang pastor, sabi niya sa akin ito, alam mo pastor, sabi niya, kumisan ayaw ko na magpag-usap sa tao. Bakit naman ka ako? Kasi pagka nakikipag-usap ako sa tao kanya, nagiging tao ako. In other words, ang ibig sabihin, yung lumalabas yung pagkatao, yung laman, yung makalaman, yung umiiral sa kanya. Kaya alam po nyo, mas mainam na kausap ang Diyos pagising sa umaga. Amen. So, sino po sa inyo nagipag-usap kay Lord pagising sa umaga, magsabi ng Amen. Ayan. That's the best thing. Yan po yung unang-unang pagbabago siguro dapat natin gawin sa year 2024. Bago ka magpag-usap, kanino man, ang unang-unang kausapin mo as the day begins is it should be God. Okay. So we will begin our 90 days of challenge beginning tomorrow. So today, I will walk you through. I will walk you through what are the things that we are going to do in the 90 days of challenge. Kasi po sa atin, bago ito, ano ba yung 90 days challenge na tinutukoy ni Pastor? Ano ba yan? Hindi ko alam yan. So ngayon po, umaga, I'm going to walk you through the instruction or I'm going to instruct you regarding the 90 days of challenge. So makinig po tayo maigi, no? Kailangan po, alam po natin kung anong gagawin natin within the next 90 days. Okay. Now, challenges are a part of our everyday life. Amen? Lahat po yan, araw-araw, pagising mo sa umaga, umaharap ka na sa maraming mga challenges. We cannot escape challenges in life. Hindi po natin pwedeng hindi pwedeng wala tayong challenges sa buhay. Ang dami niyan. Pagising mo pa lang sa umaga, paglabas mo sa bahay, there are a lot of things that will challenge you. Now the question is this, in every challenge that God allows to come into our life, yan po ba'y napapagtagumpayan natin? So kailangan po yan, mapagtagumpayan po natin. Ano? So there will be 2 levels dun po sa ating 90 days of challenge. Ayan. So meron po tayong 2 manual. Actually, 4 ito, no? But I've decided to make only 2 manuals. Yung pong manual na, yung sa ship, yung sa ay eagle. Ayan. So para maintindihan po natin, meron po tayo para mamaya, alam nyo kung anong manual ang kukunin nyo at kung anong manual ang angkop para sa inyo. Kasi po, iba po ang level ng 2 ito. Ano po? So yung pong ship ay doon po sa mga nag-a-attend po sa church na halimbawa, hindi pa kayo nag-encounter, wala pa kayong cell group, o ano pa ganon. Yung feeling mo, yung dinedevelop mo pa lang yung spiritual life. Ano po? So mas magaan po mga challenges nito. Kaysa halimbawa, yung po mga eagles ay para sa amin, para sa aming mga primary 12, para doon sa mga may cell group na, para doon sa mga ready na po, na pumasok sa leadership, sa church. So, most probably, I believe, marami sa atin ay ang pong pipiliin natin ay yung ship, yung level po. So, ito po yung 2 2 manual natin. So, unang-una po, bakit ship yung marami sa atin? Kasi nga po, marami pa po tayong dinedevelop na culture sa ating mga buhay na dapat po magsimula po tayo doon sa basic. Okay? Sabi niya, ayan, take the 90 days challenge. Be more, do more, give more, and bring more. So ngayon po ay pag-uusapan natin ano ba yung mga challenges yan. Now, next slide. Yan, yung 21-90 rule. Yan. So, meron po tayong tinatawag na 21 at saka 90 rule. Yung tinatawag ng 21-90 rule. Yung 21 days to build a habit and 90 days to build a lifestyle. Okay? So, yung pong 21 days na ginawa po natin na prayer and fasting, we were able to build a habit. So, I believe many of us right now, you were able to develop a habit of prayer and fasting. Ano po? Siguro yung fasting every once in a while, pero yung prayer dapat ngayon, ito ay naging habit na natin. Ang ibig sabihin, naging ugali mo na. Pagising mo sa umaga, because you have done it for the last 21 days, para bagang hinahanap na ng katawan mo. Para bagang naging bahagi na ng schedule mo throughout the day, that the beginning of the day, ayun, nag-aano ka na, talagang nagpipray ka na, no? Nagde-devotion ka na kay Lord. So sabi niya, it takes 21 days
to build a habit and 90 days to build a lifestyle. So yung 90 days of challenge po, ang hamon natin dito is to build a new lifestyle. Alam mo ba yung lifestyle? Yung mga pamamaraan, yung mga galaw ng mga buhay natin. Yun po yung lifestyle. So yung pinaka-objective po ng ating 90 days of challenge is to be able to change our lifestyle. Now, let me ask you a question. Kumusta yung lifestyle mo? Ano bang lifestyle meron ka? Lifestyle, halimbawa, yung di ka agad gumigising sa umaga, tapos nakagising kang 2 o'clock, 3 o'clock in the morning, nanonood ng pelikula, nanonood ng Netflix, something like that. That is your lifestyle. Hindi ba? So meron naman, ayun nga, pagising sa umaga, nag-pray, lifestyle na po yun. Ang ibig sabihin na lifestyle, yun na yung pamamaraan mo. So we are hoping that in the next 90 days, we will be able to build or start a lifestyle or develop a lifestyle that will really change the way we live. Okay, so this morning, I'll be talking to you on the 4 components of the 90 days of challenge. Ayan. Okay, I walk through the 90 days of challenge. So titignan po natin yung 4 na components po ng ating gagawing 90 days of challenge. And I believe if every one of us will participate, at ang objective po natin dito, lahat po tayo magpa-participate. Of course, this is purely voluntary. This is purely voluntary. Kung ayaw mo, it's up to you. So walang mamimilit sa iyo. Naintindihan po ba natin? Maliwanag po ba? Hindi kayo pipilitin ni pastor, hindi kayo pipilitin ng cell leader niyo. So it is the decision that you have to make that I will participate in the 90 days of challenge because I want to develop a new lifestyle in my life. Because I want to please God. Because I want to be promoted. Diba? The other week, pinrelease ko na sa inyo kung ano po yung goal ng 90 days of challenge. But this morning, ay gusto ko pong i-review natin. Sabi niya, the goal of the 90 days of challenge, number 1, to grow deeper in your spiritual and devotional life. Ito po yung goal natin. Number 1, lumago tayong lahat sa ating pananampalataya. To many Christians, growing in their Christian life is really a big challenge. Bakit? Ang tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon, baby Christian ka pa. Di ba? Ang tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon yung ugali mo, hindi pa rin nababago. Yung ugali mo, parang ugali pa rin ng hindi Christian. Hindi ba? Okay. So yung pong paglago sa pananampalataya, it is really a big challenge to many people. Ang tagal mo ng Kristiyano, parang ngayon, nabubuhay ka pa rin sa kasalanan. Hindi ba? Ang tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon, may bisyo ka pa rin. Di ba? Kaya kailangan natin baguhin yung ating lifestyle. So we are hoping in the next 90 days, we will be able to develop a new lifestyle that is according to how God wants every one of us to live. So growing deeper in your spiritual life and devotional life. Number 2, second bullet is to strengthen your relationship with other Christians and be more involved in the life of the church. Pangalawa, para po tayo ay mas strengthen po yung relationship natin sa ating kapwa Kristiyano. You just imagine, Christian ka, yung barkada mo, non-Christians. Hindi Kristiyano, di ba? Kaya ayan, pagka during weekdays, nasaan ka? Dando ka sa barkada mo, hindi Christian. At dahil hindi Christian, yung mga kaibigan mo, mga kinakasama mo during the week, yung ginagawa nila, yun din ang ginagawa mo. Di ba? So yung gawain ng hindi Kristiyano yung ginagawa mo. Bakit? Kasi nga yung involvement mo is you are more involved with the people of the world than the people inside the church. So ang isang goal po ng 90 days of challenge is for us to be able to develop a relationship with other people in the church so that dapat ang best friend mo dapat yung kasama mo sa church. Di ba? Bakit? Yung kasama mo sa church, hindi niya sasabihin tayo, ay, halika, inom muna tayo. Di ba? Yung kasama sa church, hindi ka hiyain at talaga, ay tara, mag-drugs tayo. Di ba? So yung kasama sa church, ay tara, attend tayo ng morning prayer. Ay tara, mag-attend tayo ng church. Di ba? So kailangan po yung
the people who are actually influencing us more are those people inside the church. So dapat ang best friend mo, yung mga kaibigan mo, yung mga ka-church mo. Kaya lang marami sa atin, nag-a-attend lang tayo ng church pero wala tayong relationship na na-develop sa ating mga kasama sa church. So ang goal po ng ating 90 Days of Challenge is for you to be able to strengthen your relationship with other Christians in the church and with your pastor and with your leaders. And to be able to be a part of a care group. Ano po yung care group natin? Number 3, to experience the joy of sharing generously and faithfully. Ayan. Para, alam po nyo, yung ating financial life, maranasan natin yung talagang pagkapalang buhos talaga. Kailan po matutunan natin yung pamaraan na binigay ng Diyos na sa kayo maranasan natin ang blessing ng Lord sa ating mga buhay. And then, number 4, to go wider in the vision and be part of the Great Commission. Dapat po, sa tagal nating Kristiyano, dapat part na po tayo ngayon ng Great Commission. Hindi ba? Ang ibig sabihin niyan, tayo na po yung namamalakaya ng tao. Tayo na po yung nagdadala ng mga tao sa church o kay Lord. Kasi sa tagal ng ating pananampalataya. Okay, let's open our Bible sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Sabi dito yung ganito, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do not get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. So we can Tagalog. Sabi dito ganito. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay may panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So ano pong sabi ni Apostol Pablo sa atin? Ang sabi niya, lahat daw po tayo ay kalahok sa isang paligsahan. Ang ibig sabihin nun is, the moment that you become a Christian, the moment that you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, akagad-agad ay nagiging kalahok ka sa paligsahang ito o sa takbo ng buhay sa takbo ng buhay pananampalataya. At lahat po tayo ay sabay-sabay na tumatakbo. We have no choice. We have to run the race. Because every one of us, the moment that you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, then you began that race. So lahat po tayo, kalahok po tayo. Ang sabi ko ng Bible, lahat po tayo, kalahok tayo. At merong gantimpalang naghihintay sa bawat magwawagi doon sa bandang dulo. Ano po? Kaya sa ating 90 Days of Challenge, this is like a race that we are going to run. And at the end of the 90 Days of Challenge, sabi nga po dyan, ay yung gantimpalang naghihintay sa bawat isa sa atin. Okay. Next slide. Sabi niya, we are all participants in this race. Winner or loser is a matter of choice. Lahat po tayo, kasama tayo sa paligsahang ito. Ano po? Sa ating gagawin ito sa 90 Days of Challenge. O di naman kaya, in other words, generally speaking, dun po sa ating Christian life. Sabi nga dito, sabi niya, we are all participants in this race. Winner or loser is a matter of choice. Alam mo nyo, yung pagiging matagumpay o yung maging talunin ay it's going to be a decision. Or it's going to be a choice. Kaya this morning, either you choose to be a winner or you choose to be a loser. Now, ilan po nandito sa umagang ito, you choose to be a winner. Magsabi ng amen. Ayan.
Ayaw natin maging loser, hindi ba? We do not want to become losers. But kapag hindi tayo nag-participate sa lahat ng ginagawa natin upang tayo po'y lumago sa ating pananampalataya, hindi ka pa nagsisimula sa race, talo ka na. Talo ka na. Di ba? Pero every one of us, lahat po, sabi nga, nang magpa-participate dito, sabi niya, they are on their way to become winners. So lahat po tayo, lahat po tayo ay tumatakbo. Sabi niya, and all of us are participants in this race. Winner or loser is your choice. For me, I choose to be a winner all the time. I don't want to be a loser because my God is not a loser. Amen. Even though Jesus Christ died on the cross 2,000 years ago, it doesn't make him a loser. In fact, by his death on the cross, he became a winner. By his death, alam po nyo, sa magitan niya kanyang kamatayan sa krus, nagapi niya ang lahat ng gawa ni Satanas. Amen. And because my God is a winner, alam po nyo, every one of us are also going to become winners. Amen. Tandaan mo, kaibigan, you are not a loser. Minsan parang tingin natin sa sarili natin, parang loser tayo. Hindi, bigo ako eh. Para kung minsan tingin natin sa sarili natin, bigo ka. Pero tanda mo, kaibigan, hindi ka bigo. Bakit? Kasi ang Diyos mo matagumpay. Amen. Praise God. Pwede natin palakpakan ng Lord this morning. Ayan. Next, sabi dito, the difficult road ahead is your opportunity for promotion and blessing. A prize is waiting at the end of the race. Ayan. So, alam po nyo, hindi madali ang ating gagawin. Walang challenge na madali. Di ba? Kaya nga challenge eh. Kapag ka madaling masyado, walang effort, hindi na challenge yan. Kaya nga tinawag na challenge kasi talaga matcha-challenge ang effort mo. Matcha-challenge ang ability mo, kakayahan mo. Kaya nga 90 days challenge. So wag po nating isipin na ito'y madali. It's not going to be easy. Hindi ito madali, pero alam po nyo, kasama natin ang Diyos sa lahat ng ating gagawin ito. Amen. Next slide. Sabi niya, we don't grow when things are easy. We grow when we face challenges. Amen. Sabi niya, we don't grow when things are easy. Do not desire an easy life. Yung gusto mo easy lang. No. Because an easy life, kung minsan, alam mo nyo, ay ang hindi maganda yung binubukan. Pero sabi niya, we don't grow when things go easy. We grow when we face challenges. Pagka humaharap ka sa hamon, hamon sa trabaho, hamon sa pamilya, hamon sa pag-aaral, whatsoever, we grow through the challenges that we face. Kaya nga po, hindi ka dapat umurong o sumuko kapag may mga challenges ka. Amen. Kasi po may mga tao kapag medyo merong inconvenience, kapag meron siya, ayoko na niyan. Bakit? Gusto lang natin ay laging very convenient tayo. Sabi nga, when life puts you in tough situations, don't say, why me? Just say, try me. Ayan. Kapag halimbawa, pinahintulutan ni Lord na magkaroon ka naman ng pagsubok, huwag mo sabihin kay Lord, Lord, bakit ako? Bakit ako lang ang ako? Lord, parang binuhos mo lahat ng mga trials, ng mga pagsubok, parang nasagip ko yata lahat. Hindi. Instead, sabihin mo, Lord, try me. Amen. And sabi niya, difficult roads often lead to beautiful destinations. Ayan. Difficult roads often lead to beautiful destinations. Pagka mayroong konting inconvenience, yung sabi nga, yung paglalakbay mo, doon sa bandang dulo, makikita mo na ang ganda ng destination mo. Amen. Nung kami po nasa Australia, nag-travel kami ng I think ilang hours yun, 12 hours from Sydney to Melbourne. Ang haba, tagal ng biyahe, grabe. 12 hours, 14 hours yata kami nagbibiyahe. By car, because we have decided to go by car. That was more than 1,000 kilometers ang layo nun eh. Pero alam po nyo, it's very inconvenient in a sense, but at the same time, pagdating namin sa destination namin, wow, ang ganda. Ang ganda ng pinuntahan. So we really enjoy. So kapag ka po kayo, when there are difficult roads ahead, alam po nyo, definitely, alam po nyo, there is a beautiful destination ahead.
Amen. So wag po tayo kapag medyo merong konting inconvenience, parang ayaw na tayo, ganon. No, just remember, yung pong destination mo is going to be a very beautiful destination. Okay, now what are the 4 components of the 90 days of challenge? Ayan po yung ating mga manuals. Yan ang manuals natin. Ayan, yung sa sheep at saka sa eagle. So every one of us, we'll either take a sheep or an eagle. Ayan. Mamaya po, i-distribute yan pagtaas ng service. Nasa labas po yan, naka-ready na. Ano po, all you have to do is, if you feel you want, gusto mo yung may higher challenge, ayan, yung eagle, pero para sa atin, karamihan, doon po tayo sa sheep. And ito po yung walang bayad. Ano po, walang bayad to. Libre po ito, basta mag-participate lang po tayo. Okay, number 1. First component po ng ating 90 days of challenge is the challenge of spiritual growth. Unang-unang challenge na harapin natin sa ating 90 days of challenge is, paano ba ako lalago sa aking pananampalataya? I've been a Christian for 20 years and yet I feel I'm not growing. Di ba? I've been a Christian for 30 years and yet I feel like I'm still a baby Christian. And you know what? In the next 90 days, you will experience phenomenal growth in your Christian life if you follow all the challenges that are contained in our 90 days of challenge. Kung hindi ka lumago for a period 10 years, 20 years, 30 years, I tell you this, if you are going to accept all the challenges sa ating 90 days of challenge, in 90 days, alam mo, makikita mo, biglang uusbong ang iyong pananampalataya. That's why it's very important for every one of us to participate. Bakit? Because this is your chance to grow in your Christian life. So the first challenge is for spiritual growth. It's about time, kaibigan. It's about time na bigyan mo ng pansin ang iyong spiritual life. Amen. It's about time na i-desire mo, Lord, I want to grow. You know what? Immaturity is a big problem for many Christians when you are immature. Kapag ka-immature ka sa iyong Christian life, you are not able to handle the problems in life properly. You are not able to hear from God because you are disconnected. Kaya alam po nyo, ang laki po ng implikasyon po ng immaturity sa isang Kristiyano. Mas madali tayong mahulog sa pagkakasala. We are not able to distinguish between the will of God and the temptation that Satan is, or the temptation that we are facing. That's why it's very important for every one of us to grow in our Christian life. Kapag hindi ka nag-grow sa Christian life mo, problema ka sa bahay, problema ka ng asawa mo, problema ka ng nanay mo, problema ka. Everywhere you go, you become a problem. Bakit? Kasi may problema ang spiritual life mo. Remember this, pagka may problema ang spiritual life mo, magkakaluko-luko yung buhay mo. Hindi mo kaya ayusin ang buhay mo unless hindi mo naayos ang iyong spiritual life. So ang sabi ng iba, bago ako lumapit kay Lord, ayusin ko muna yung buhay ko. No. Hindi mo kayang ayusin ang buhay mo hanggat hindi mo inayos ang spiritual life mo. Amen. That is why our first challenge is very important, and that is the challenge of spiritual growth. Yan. Okay. Ngayon, ano ba yung nakapaloob dito? Yan. Tingnan natin next slide. Sabi niya dito, ganito. Like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Ayan. Ano sabi diyan? Like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Sabi niya, para daw po tayo mga babies. Kami po, may baby kami ngayon. 5 months old na si Avi at si Alicia, yung aming twins. Okay. So sabi niya, like newborn babies, crave spiritual milk. Kailangan daw po nasahin natin yung gatas ng salita ng Diyos. Yung po aming mga twins, ayan, pagka gutom na yan, ay talagang iiyak yan. Kahit talaga hindi mo mapapatahan yan. Hanggat hindi mo lagyan ng dodo sa bibig, kahit talagang hindi hinto yan. Alam po niyo, sabi ng Bible, dapat daw po para tayo maging baby.
yung tayo'y gutom na gutom, talagang hanggat hindi tayo nasasatisfy ng salita ng Diyos, hindi tayo hihinto. We're going to cry for God's Word. We're going to cry for spiritual milk. Bakit? Because only the Word of God can satisfy our souls. Amen. Yun lang daw po salita ng Diyos ang makakapag-satisfy sa ating lahat. That's why, if you are not reading the Word of God, if you are not doing your devotion, how can your soul be nourished? Kaya malnourished po ang ating mga kaluluwa. Bakit? Kasi nga po, wala tayong gatas, sabi nga, ng spiritual life or spiritual milk na tinatawag. Ang sabi ng Lord dito, sabi niya, like newborn babies, crave for spiritual milk. Na para daw po mga baby, kailangan maya talagang kinikrave natin yung spiritual milk. In other words, yung salita ng Diyos. Yung excited na excited ka sa tuwing magde-devotion ka. Excited na excited ka sa tuwing pupunta ka ng church, makikinig ka ng pangaral ng salita ng Diyos. You are always excited because you know, parang dededi ka na naman, di ba, ng salita ng Diyos. Di ba? So kaya sabi niya, like newborn babies crave. And then sabi niya, that you may grow thereby. Bakit? Kasi ang sabi po ni Pedro dito, sabi niya, sapagkat tayo ay lalago lamang sa ating pananampalataya through the Word of God. That's why our challenge is, number one, dito ay makita po natin na yung challenge natin ay yung, number one, to develop a consistent devotional life. Ayan. Number two, to develop a lifestyle of prayer. And number three, to develop a consistent attendance and participation in all our services during the 90 days of challenge or in the next 12 weeks. So sa ating pong 90 days of challenge, madedevelop po yung natin, yung craving natin for the milk of the Word of God. Ayan. Sabi nga, so ang goal po natin sa 90 days of challenge is number one, ayan po, ayan. Number one is to achieve a perfect church attendance in 90 days. Ayan. Yung first challenge natin, during our 90 days of challenge, nandito po yan, nandito yan. Yung po nakita, nandito yan. Ano? So our first goal during the 90 days of challenge is a perfect church attendance. So ang goal mo, hindi ka a-absent sa loob ng 12 weeks. Kaya po ba natin? Kaya? Ha? Ang ibig sabihin, kapag kami nag-iasa ay mag-party, hindi. May goal ako ngayon. Ma-complete ko yung 12 weeks na walang absent mag-attend ako ng church. So your first goal during the 90 days of challenge is, number one, yung perfect church attendance during the 90 days. During the 90 days, it means 12 weeks po to kasi yung every week, every month is made up of about 4 Sundays. So kung 3 months yan, that's going to be 12 weeks. Ang ibig sabihin yan, kailangan, ang goal mo, ang challenge mo is complete and perfect attendance. So lahat po ng magko-comment dito, magsabi ng amen. Ayan. Okay. That is your goal. Ang goal po natin ay, to achieve a perfect church attendance in 90 days. Kasi po, kapag po ginawa natin ito in 90 days, then it becomes a lifestyle for you. Yung hindi ka mapapakali kapag hindi ka na church, parang hindi kompleto yung linggo mo, hindi kompleto yung araw mo kapag hindi ka nag-church. Dapat pag ganyan ang pakiramdam natin. So, ang goal ng 90 days of challenge, kapag po na-complete natin yung 12 weeks na yon, para nagiging lifestyle mo na. That automatic every Sunday, pag gigising ka na maaga, bibis ka, punta ka ng church. Why? Because you were able to develop a lifestyle of going to church. Now, it is not only going to church, but also is, our goal is not only to develop consistency, but also punctuality. Ano pong ibig sabihin ng punctuality? Ano ibig sabihin ng punctuality? Tayo raw po mga Pilipino, may problema tayo sa punctuality, no?
may kausap kang tao, pinag-usapan niya 9 o'clock, darating ka 12 o'clock. Di ba? So, ang church natin is 10:30, darating ka 11:30. O di naman kaya, yung closing prayer na lang, inahabol mo. Kasi, iniiwasan mo yung love offering. Tapos na may love offering. Buti na lang kapag love offering, wala akong nakikita dito na CCR. So, ito po yung chart natin. Ayan, nakalagay dyan. Ayan, Sunday Worship Attendance Chart. Nakalagay dyan, February 4, 11, 18, 25, March 3, 10, 17, 24, 31, April 7, 14, 21, and 28. So, anong gagawin mo? Doon sa manual mo, kapag ka nag-attend ka ng February 4, bilugin mo yon. Bilugin mo. Pagka umattend ka ng February 11, bilugin mo yan. Ano? Bakit? Ang goal mo, after the 90 days of challenge, makikita mo dyan, wala kang absent, complete attendance ka. Wow. Pwede mo palakpakan natin ating mga sarili. Ayan. Oh. Mahirap ba yan? Hindi. Ano? Kayang-kaya natin yan. So, ang goal po natin is yung perfect church attendance. Yung hindi ka absent kahit anong mangyari. Ano? Kung konting sakit ng katawan, kaya yan. Alam po niyo ako, kahit may nararamdaman ako, I do not allow sickness to stop me from going to church. Kung masakit lang ang ulo or what, I still go to church. Bakit? Kasi pagka nasa church na ako, pakiramdam ko, gumaling na ako. Paglabas ko, okay na ako. Di ba? Okay. So, ayan po, nandyan ang chart natin. Ayan, Sunday Worship Attendance Chart. So, kapag natin ka, February 4, correct ko ngayon, kaya bilugin mo. Ano? Para sa mga kabataan naman, at saka sa mga professional, ayan, Saturday Youth Explode and Crossover. Ang goal mo, if you are a youth, mag-attend ka ng crossover at saka ng Youth Explode for a period of 90 days. Kaya mo bang kompletuhin yan? Kayo mga youth nandito. Kaya nyo bang kompletuhin yung 3 months na pag-a-attend sa Youth Explode at saka sa crossover? So these are your challenges. Okay? Number 2, next. To develop a consistent devotional life. Ikalawa, so yung una po, perfect attendance. Okay? At kailangan dumating na maaga. So ang service natin is 10:30 ka lang, before 10:30 nandito ka na. And do not miss the worship part. Bakit? Kasi po yung worship part, yun lang ang para kay Lord. Doon po sa 1.5 hour nandito tayo, yung worship, yun lang ang para kay Lord. All the rest of the service is for you. Kaya nga kapag na-late ka pa, alam mo yung para kay Lord, wala na. Okay? So, number 2, develop a consistent devotional life. Ikalawa, yung lahat po tayong matuto tayong mag-devotion. Nice po ni Pastor Lawrence na lahat po ng attenders at members ng New Gen Church ay marunong mag-devotion. Nagde-devotion na po ba kayo? Ano bang ibig sabihin ng devotion? Yung paggising mo sa umaga, mag-pray ka na, pagkatapos mag-pray, magbabasa ka na ng Bible mo. Okay? That is how you begin the day. Ang tawag po doon ay personal devotion. A time set aside especially for God. Isang panahon na talagang inilalaan mo para kay Lord, para sa Kanya lang yan. So paggising mo sa umaga, sabi nga 90 days of devotional challenge. Anong unang-unang mong gagawin? Paggising mo sa umaga, kunin mo yung ito. Kunin mo itong manual mo. Kunin mo itong manual mo. At pagkatapos noon, mag-pray ka at basahin mo na yun. Dito po, ayan, nakalagay po dyan, ayan, yung meron pong, ayan, 90 days of daily reading assignment. So, every day po, meron kayong reading assignment. Ayan, babasahin mo 1 chapter per day. Kasi po, kailangan po kasi natin ma-develop ito. So, I would like you to be able to develop the habit or the lifestyle of reading the Word of God every day. So, pagising mo sa umaga during our 90 days of challenge, mag-pray ka muna, Lord, tulungan mo ko sa umagang ito, Lord, I worship you. Mag-praise ka muna. And then ask, Lord, as I read your word, bigyan mo ko, Lord, ng pangunawa habang binabasa ko yung mga salita. So, buksan mo ang Bible mo, ano po? And then, buksan mo yung guide mo, yan. Day 1, ayan, January 29, bukas yan.
Day 1, Matthew chapter 1. So anong gagawin mo? Magbabasa ka ng 1 chapter a day sa iyong Bible. Kaya ba? Kaya ba natin magbasa ng 1 chapter? In the Bible every day? Ano? Sino po yung up to the challenge dito? Magsabi ng amen. Okay. So, every day every day, araw-araw, magbabasa ka ng 1 chapter a day. Ito po yung magiging guide mo. Pagka binasa mo na yung Matthew chapter 1, bilugin mo yan. Kinabukasan, yung January 30, binasa mo yung Matthew chapter 2, bilugin mo. So after the 90 days, dapat yan na lahat nakabilog yan, nabasa mo na lahat. Halimbawa, hindi ka nakapagbasa ngayon, ano gagawin mo? Mamayang gabi. Halimbawa, hindi ka nakapagbasa, kinabukasan, basahin mo. The goal is for you to be able to read the 3 Gospels plus the book of Romans. Yung gospel po, Matthew, John, Matthew, Luke, at saka yung Mark, and saka John, and then yung book of Romans. So yung goal po natin, so within 90 days, I believe every one of us will have to develop a lifestyle of devotion and reading the Word of God every day. So nandiyan po yung mga guide, all you have to do is bilogin lang po pagkatapos binasa. Okay. Next is learn to memorize Bible verses. Ayan. Ilan po sa inyo nandito nagme-memorize kayo ng mga Bible verses? Ayan. Dapat po matuto po tayo mag-memorize. Ayan. So, for a period of 90 days, magme-memorize po tayo. Actually, 12 Bible verses ang ating i-memorize. Every week. Every week po, halimbawa, ayan, next week, yung memorize natin is John 3:16. Sino po sa inyo ang isinaulo na yung John 3:16? Kahit hindi ka nagbabasa, alam mo na yung recite ang John 3:16. Alam niyo na po ba? Sige nga, tignan nga natin, i-recite natin. Okay, sige. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. John 3:16. 4. Wow. Okay, ulitin natin. Parang iba yata, parang ibang version sa Tagalog. Pwede yung Tagalog. Pwede po kayo magbasa sa Tagalog ngayon. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have everlasting life. Pastor, mahinang memorya ko. Alam mo sabi ng Bible, sino man kinukulang na kaalaman siya humingi at siya'y bibigyan. So matututo po tayo ngayon, madedevelop yung brain cells natin. Gamitin na yung mga brain cells natin sa pagsasaulo sa mga Bible verses. Okay? So every week po, meron tayong memory verse. Next Sunday, ang ating memory verse is John 3:16. So wag po kayo mag-alala, baka tawagin ako ni Pastor pag-recite niya ako sa harapan. No, I'm not going to do that. Baka hindi na kayo mag-attend. Ayaw ko mag-attend sa Sunday. Kasi hindi ko na-memorize yung John 3:16. Baka tawagin ako ni Pastor pag-recite niya ako sa harapan. No, don't worry, wag po kayo mag-alala. Wala akong pag-recite dito. Lahat po tayo, sabay-sabay mag-recite ng ating memory verse. Amen! Are you excited? Wow, at last, makakapag-memorize ako ng mga Bible verses. So, 12 po yan. Next is, develop a lifestyle of prayer. Ayan. So, ang susunod po na nice natin ma-develop yung lifestyle of prayer. Kaya po lahat po tayo, matuto po tayo maka-develop ng lifestyle of prayer. Yung araw-araw pagising mo sa umaga, ang kausap mo si Lord. Si Lord muna yung kausap mo. Kasi kapag ang Diyos ang kausap mo, nagiging kamukha ka niya. Nagiging katulad ka ng Diyos, hindi ba? Kaya nga po, kailangan si Lord muna yung kausap natin. Because when we talk to God, we become like Him. Amen. Nagiging kapuso natin siya, nagiging kaisip natin siya. Kaya nga gusto ni Lord every morning or every day or any time of the day, gusto niya lagi mo siyang kausap. Okay, so experiencing morning prayer. Ang goal po natin is at least sabi niya, once a month makapag-attend ka ng morning prayer. Ngayon po, sinimulan na po natin yung ating morning prayer sa church po natin, doon po sa may Pandan. Nag-start po tayo ng 5:30 in the morning. So ang goal mo ngayon, within 90 days, at least once a month, makapag-attend ka ng morning prayer.
Kaya mo bang lumabas ng alas 5 ng umaga? Ano? Magpunta sa church natin sa Pandan at samahan mo kami sa ating morning prayer? Kaya ba? Kaya ba natin? Kaya ba natin gumising na maaga? Amen. Alam po nyo, kayang-kaya natin. Kahit ngayon, kahit malayo ang bahay nyo, ngayon pwede ng Grab, pwede ng Maxim, ayan, pwede ng Maxim, kahit saan ka pa. Hindi na excuse hindi na excuse ngayon yung, Pastor, malayo po ako. Kahit nasa bundok ka pa, pupuntahan ka. All you have to do, mag-book ka lang sa Maxim o kaya sa Grab car o kaya anuman. O nandito ko, sunduin mo. Pwede kang umaten sa ating morning prayer. O kung pwede naman, kung halimbawa, kung meron kang nag-attend, malapit sa yung kapatid natin sa church, o sunduin mo ko Yung ibang uma-attend po sa morning prayer, napupunta sila sa bahay. Pagdating sa bahay, sinasabay na namin papunta sa church. So all you have to do is, makipag-cooperate ka na lang sa mga kasama natin malapit sa iyo. Mag-attend tayo ng morning prayer, sabay-sabay tayo Alam po nyo, last Saturday, nag-enjoy kami. Bakit? Kasi, ganito, ang ating morning prayer, ganito, dasal, pandesal, pasyal. Bakit? Kasi po kayo may naka-assign kasi sa ating mga primary 12 na sila yung nagpiprepare ng breakfast. Ayan. So, ang saya-saya. Nakita ko saya-saya. Kahapon ng umaga, nagkukwentuhan, kakainan. Ayan. So, para may experience mo yung fellowship. So, every Saturday po, meron po tayong breakfast. Wow! Mukhang mag-attend na ako ng morning prayer. May breakfast pala. Ayan. Ano po? So, ayan po. So, we would like to invite sa ating morning prayer. At least once a month po, may experience po nyo yung morning prayer, yung madaling araw, yung maaga-maaga, madaling pa. Nasa church ka na, nag-pray ka na. Diba? So, ayan po. Ang ganda. Nakapagdasal ka na, nakakain ka pa ng pandesal, tapos nakapasyal ka pa. Di ba? So, we would like to invite, sa ating pong 90 days of challenge, we would like you to be able to develop a lifestyle of prayer. So, yung pong morning prayer natin, daluhan po ninyo, at least once a month. So, kailangan po planuhin nyo ito, nakausapin yung mga kasama na sa church, malapit sa inyo, attend tayo ng morning prayer sa susundin kita, dadaanan kita, lahat tayo, attend tayo ng morning prayer. Amen? So, ilan po sa inyo ang mag-a-attend, magsabi ng amen? Ay, naku, ilan lang yon. Dapat lahat tayo, ulitin ko, sino po magko-commit ng mag-a-attend at least once a month ng ating morning prayer, magsabi ng amen? Ayan. Alam mo yan, pagka nag-attend kayo, pwede magdala na rin kayo ng almusal. Pandagdag. Okay. Sagot na po namin yung kape, huwag kayong mag-alala. Sagot na namin kape. Okay? So kapag ka umattend ka, halimbawa, ang goal mo dyan, at least once a month, February, umattend ka ng February, bilugin mo yung February 10. Sa March, umattend ka ng March 16, bilugin mo. At least, once a month po, makapag-attend po tayo ng morning prayer. Amen? Okay. Ayan po. Number 2 is the challenge of connecting with God's people. Ayan. Maging bahagi po tayo ng care group. Yung second challenge po natin, the second component is connecting to a care group. Ang goal po natin, within 90 days, lahat po tayo nasa loob ng church is connected na tayo sa isang care group. Connected na, may cell leader na tayo. May cell leader tayo. Ang goal po ni Pastor Lawrence, and ako po yung nakikiusap sa inyo kung pwede nyo akong pagbigyan na makipag-cooperate po tayo na lahat po tayo ay may lagay sa isang cell group. Huwag po kayong matakot sa pag-attend ng cell. Napakaganda po, napakasaya at napakasarap ng meron kang care group. Bakit? Kasi meron kang extended family. Meron kang mga taong pwedeng hilingin ng panalangin. Meron mga taong who are praying for you every day if you are part of a care group. Kaya po ito tinawag na care group kasi po sila yung katulong yung nangangalaga sa inyong spiritual life. Pagka may problema ka, may tatawagin ka, ay kuya, may problema ako, pag pray mo ako, yung anak ko may sakit, yung tatay ko may sakit, so pag pray nyo ako. Pagka nalulungkot ka, meron dadamay sa'yo. Di ba? Ay kuya, nalulungkot ako, halika, magkita tayo, sige, punta tayo McDo. Pakainin kita sa McDo. O, hindi ba? Diba? Ang sarap na merong nangangalaga sa'yo. At alam po nyo, tayo pong lahat, dapat meron po nangangalaga, meron tayong
kabahagi po tayo sa isang care group. Ang goal po ng ating church sa ating 90 Days of Challenge is that lahat po kayo may lagay sa isang care group. Na meron kayong isang cell leader. Meron kayong mga kapatid sa Panginoon that you are meeting on a weekly basis. Kaya sabi nga dyan, connecting stronger, connecting to a care group and growing through discipleship. So ang goal po natin sa 90 Days of Challenge, lahat po tayo kailangan nahilagay na po tayo sa isang care group. So if you remember, last time po nagbigay po ako ng kapirasong papel, nakalagay doon yung mga pangalan niyo, mga address niyo, lahat-lahat, at kung gusto maging bahagi ng care group, nasa akin pa rin po yun, at pinaghahanap po namin kayo ng isang leader na pwede po namin kayong ilagay. Ano po? So ang goal po natin is every one of us would eventually become a part of a care group. Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. And let us consider how to stir up one another to love and to do good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Sabi mo, huwag niyong pabayaan ang inyong pagtitipon. So ang goal po natin sa ating 90 Days of Challenge is that every one of us would become a part of a care group within 90 days. And then, next slide. Ayan. Ayan po, nakalagay po dyan. Nakalagay dyan. Sabi niya, connecting stronger, connect to a cell. So pagka nag-attend ka ng cell group, halimbawa, February, lagay mo lang dyan yung date at saka yung place. Halimbawa, nag-attend ka ng cell group sa halimbawa, yung March 8, nag-attend ka ng cell group at saka yung place, lagay mo Pandan, no? So kailangan po dito po sa ating ito ay makikita na in 90 days at least nakapagsimula tayong mag-attend ng cell group. So ang goal po natin dito ay perfect attendance sa ating mga cell groups. Ano po? Nasa kayo ma-develop po yung ating yung ating lifestyle na pag-attend po ng cell group. So dito po sa manual, nakalagay po dyan, care group attendance chart. So ilalagay mo dyan, nag-attend ka ng cell group, ganitong araw, sa ganitong lugar, ilalagay mo dyan. Ano po? Ilalagay mo dyan. Natatrack mo ngayon yung progress mo sa, are you connected to a cell? Are you attending a cell group? Every week, ilalagay mo dyan. Yung time, yung date, at saka yung place. Amen. And then next is, sabi niya, is attend an encounter and complete the process. The next challenge is to attend an encounter and complete the soul process. Okay. So, lahat po tayong hindi pa nag-encounter, meron po tayong encounter this coming, yung Holy Week ng Thursday, Friday, at saka Saturday. Wala pong trabaho yon. So, make it a point na ngayon pa po, schedule na po natin yung encounter po natin ng Thursday, Friday, at saka Saturday. Mag-start po tayo ng Thursday evening, the whole Thursday, and then the whole of Friday, and then the whole day of Saturday. Okay? So wala po tayong lusok, wala tayong dahilan. Sabihin natin yung problema, may trabaho ko kasi po, yun po talagang itinaon sa mga panahon na wala po tayong mga pasok. So ang isang goal po natin during the 90 Days of Challenge is that lahat po tayo makapag-attend tayo ng encounter. Lahat po kayo makapag-start sa process po ng leadership. And nakalagay po dyan, yes, I want to attend the encounter weekend on March 28 to 30, 2024. I-check mo lang yan. Na nagpapatunay, willing ka, nag-set aside ka ng time para mag-attend ng ating encounter. Amen. And then next is number 3, the challenge of faithful stewardship, developing generosity and faithfulness. Ayan. Yan po yung number 3 po natin, the challenge of faithful stewardship, developing generosity and faithfulness. Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then all your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Alam mo niyo kung dahilan kung bakit kumisan hindi natin nararanasan yung pinangako ni Lord na prosperity sa atin? Kasi po, we are not faithful in our giving. During the 90 Days of Challenge, kailangan po ma-develop po natin yung lifestyle of giving. Because the only way for you to be able to experience God's promises in the Bible is that when you are faithful in your giving and in your tithing. Ayan.
Ilang taon ka ng Christian? Nagtitithes ka na ba? Okay. Kung hindi pa, this is your opportunity to begin being faithful in your tithing in our 90 days of challenge. Are you faithful in your giving? Ano? Kaya tayo kung minsan nahihirapan, hindi natin nararanasan yung pinangako ni Lord. Sabi niya, that the Lord is going to give everything that we need is because we are not faithful in our giving. So sa ating po 90 days of challenge, ang goal natin dito ay ma-develop yung ating lifestyle of giving our tithes and offerings. Kaibigan, chini-challenge ka na. Makikita mo, in the next 90 days, magbabago ang financial life mo. Magbabago ang financial situation mo if you are going to follow what the Word of God is challenging us in His Word. Amen. So kailangan po, it's about time. Simulan mo na. Pagkauna medyo parang mahirap. Parang ang hirap bitawan ng tithes mo. Parang kapag ito yung naging bahagi na parang wala lang, parang ang gaan-gaan na. It becomes a part of your life. So ito po yung isang bagay na dapat ma-develop sa ating lahat. Kasi it is my prayer for the year 2024, lahat po ng umaaten ng New Gen Church, lahat sila'y pinagpala ng Diyos. Amen. But if you're not going to take this challenge of giving your tithes and offerings, lahat na kasama sa church pinagpala na, liban na lang sa iyo. Bakit? Kasi nga, you do not follow what God commands in the Bible. So in our 90 days of challenge, ay nakalagay po dyan, next slide, sabi niya, yung 90 days of faithful stewardship. Track your giving. Ayan. So dito po sa ating 90 days of challenge manual, natatrack po natin yung ating giving. Ayan, nakalagay po dyan, tithing and offering record. Halimbawa, nagbigay ka ng offering mo ng February 4. I-check mo lang yan. Tapos nagbigay ka ng tithes mo ng halimbawa ng February 25. Ay, i-check mo lang yan. Nasa kayong matrack mo yung faithfulness mo during our 90 days of challenge. Okay? Kasi kailangan nakikita mo. So kailangan po i-track mo. So ito pong ating 90 days of challenge, iti-track natin yung ating giving. Okay? At the same time, make it a point na lahat po tayo, meron po tayo nung tithes envelope sa labas. Kung wala pa po kayo, mag-request po kayo kay Kuya Atoy. And then last, number 4, the challenge of obeying the Great Commission. Ayan. Pang-apat, the challenge of obeying the Great Commission. Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I will be with you always to the very end of days. Pang-apat, ano po? Maging part po tayo ng Great Commission. Lahat po tayo tinawag ng Diyos para maging instrumento po upang ang ibang mga tao ay makakilala sa Diyos. Yung ating fourth challenge, the fourth component is that every one of us will participate in the Great Commission. How? By bringing people to church. February 4, next Sunday na po yun. Ano po? The whole month of February po, alam po nyo, is our Back to Church Sunday. So ang goal po natin, lahat po tayo at least makapagdala tayo kahit na isang kaluluwa lang per month. Kahit na isang kaluluwa lang per month. Beginning next Sunday. Ngayon, the whole week between Monday until Saturday, mag-pray ka kay Lord. Lord, sino po ba ang pwede kong invite sa church? And then bring that person for the next 1 month. Every Sunday, bring the person. Alam mo, na-invite mo siya ng February 4. Oh, next Sunday uli ha, susundin kita ha. Pagkatapos natin mag-church, mag-Jollibee tayo. Di ba? Okay. So lahat po tayo, ang pang-apat na component is being part or participating in the Great Commission. You just imagine, napasaya mo langit. Remember na nag-preach ako, nag-host ka ng party sa langit. Bakit? Kasi nagdala ka na isang kaluluwa kay Lord. So sa ating 90 days of challenge po, ayan, next slide natin. Ayan. Ayan. Sige, next slide pa. Ayan. Ayan. So yung next slide po natin is going wider. So anong gagawin natin? Ayan, meron pong chart dyan, nakalagay. Sabi niya, prospects chart, Back to Church Sunday. So ang Back to Church Sunday po natin, the whole month po yan. Beginning next Sunday, the whole month of February. Anong gagawin natin? The whole
during the 90 days of challenge, we are going to bring at least one soul every month. One soul lang. Mas maganda, mas mainam kung marami. Di ba? Pero at least one soul every month. That means say in 90 days, nakapagdala ka ng 3 kaluluwa kay Lord na napasay mo ang buong kalangitan. Ang gawin mo, isulat mo dyan yung mga pangalan. Ano? Yung mga pangalan ng mga taong i-invite mo sa church beginning next Sunday and for the whole month of February. Ano po, ang church ay ayusin natin, maglalagay kami ng mga balloon sa labas na ngayon maging very festive yung ating atmosphere beginning next Sunday. Magre-ready tayo ng mga merienda sa inyong mga bisita na sa pagkatapos ng service, hindi lang natin sila pag-pray, kundi at least mayroong refreshment na naghihintay sa kanila. Okay? So ito po yung ating 90 days of challenge na ating gagawin. That's why, ngayon, I challenge you. I challenge you. So this is going to be the components of our 90 days of challenge. Ang tanong ganito, kaya ba natin? Lahat ng kaya magsabi ng amen. Nako, ilan lang nag-amen. Ulitin ko, hindi yata ako narinig. Lahat po ng kaya magsabi ng amen. Lahat na magpa-participate, magsabi ng amen. Ayan. So mamaya po, pagkatapos po ng service, kumuha po kayo doon ng manual sa labas ninyo, and tomorrow po, simulan na po natin yung first day ng ating 90 days of challenge. Amen. Praise God. I challenge you, kaibigan, your life will never be the same again. Amen. Tayo po mag-pray. Hallelujah. Aming Ama, sa umaga po ito, lumalapit po kami sa inyo. At amin sa inyo tinataas ang aming 90 days of challenge. Panginoon, hindi namin ito kaya sa aming sarili lang. Kailangan ka namin. We need your Holy Spirit to guide us every day in these challenges. Give us the boldness. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, Panginoon. Nagawin ang lahat ng ito, lalo na sa aming pag-invite, Panginoon, ng aming mga gustong madala sa church for the next 90 days. Lord, give us boldness. Give us passion for souls. Lord, tinatas ko lahat ng anak mong narito, Lord God. Lahat ng magpa-participate sa 90 days of challenge. Lord, I pray ngayon pa man, paranas mo sa kanila, Lord. They are just about to embark in a journey, Lord, that will promote them. Lord God, in a journey that Lord, that they will receive blessing. In a journey, O God, wherein ikaw ang mapaparangalan sa kanilang mga buhay. Father, this morning, in the name of Jesus, Lord, tinatas namin sa iyo ang aming 90 days of challenge. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na sa lahat ng ito, Panginoon Diyos, ay mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga challenges na aming haharapin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, tinatas namin, Panginoon, si George Labrador sa kanyang health issues. Kaya din naman, Panginoon, si Lou Manalo para sa kanyang blood pressure. Tinatas namin sa Panginoon, si Alex Alfonso. Panginoon, ngayon ay nagdidepend na lang siya sa oxygen. Dalangin po namin, Panginoon, lahat ng mga taong ito, Panginoon Diyos, na nagkaroon ng karamdaman, dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus, maranasan po nila ang lubos na kaganan. Lord, we apply the blood of Jesus over them. We apply the blood of Jesus, Lord God, and by His stripes, Lord God, by the stripes of Jesus Christ, Lord, we believe, oh God, that they are going to receive their healing right now. Lord, tinatas ko ang mga kapatid kong ito, Panginoon Diyos, at lahat ng narito, Panginoon, na may karamdaman. Dalhin ko po, Panginoon Diyos, na lahat kami maranasan namin, Panginoon Diyos, ang aming mahimala. Panginoon, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat alam ko na pinakinggan mo ang aming panalangin. Kaibigan, sa umagang ito, if you are here for the first time, ang unang-unang challenge mo is ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And you can only have the salvation that Jesus Christ offers if you're going to accept Him as your Lord and Savior. Kung nandito ka sa una-unang pagkakataon, I would like you to follow after this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa inyo. Inaamin ko po na ako isang makasalanan. Ako isang makasalanan. At ngayong umaga, humihingi ako ng patawad sa iyo. Humihingi ako ng patawad Binubuksan ko ang aking puso. Binubuksan ko ang aking at puso. tinatanggap kita At tinatanggap bilang aking Panginoon bilang aking at Panginoon. sarili ng At tagapagligtas. sarili kong tagapagligtas. Simula sa araw na ito, Simula sa araw na ito, pagarian mo ang aking buhay. pagarian mo ang aking buhay. In Jesus' In name. Jesus' name. Amen. Amen. So, open. Good afternoon po sa ating lahat. So,
Gagawin. So ako po si Jessa Gonzaga, under po kay Teacher Dayan, under po ng Acts Network po. So share ko lang po paano po binago ni Lord yung buhay ko nung nakilala ko siya. Actually, second year high school po ako na-encounter ko po si Lord sa life ko. And I just want to share po yung mga precious moment ko with God. So 2019 po, I felt my life was boring. Same routine po since I was working in a call center po and graveyard shift po siya. And ang hirap po, I don't have time sa family ko and struggle po ako sa pag-a-attend ng church. And in short din po, napagod ako sa life ko. Yes, same year din po, nag-decide ako na mag-encounter ulit kay Lord. And that time po, I want to prioritize God in my life po. And kasi sa Kanya po natin mararanasan talaga yung joy at tunay na kapayapaan. Amen po ba? Yes. So, 2020 po, yung naging team po natin is Perfect Vision, kung naalala nyo po. I remember po, binigay ko po yung first fruit offering ko kay Lord, and I pray to God na magkaroon ng clarity sa relationship ko before, to know more Him, and magkaroon ng sense of direction yung life ko. And 2020 po, alam natin, naranasan po natin yung pandemic. At naging way po yun actually na magkaroon ako ng time kay Lord at even sa family ko po. Then while I'm seeking God, unti-unti po niyang pinakita sa akin how important I am to His eyes o yung identity ko, which is nawala po siya before. So I let go those people and things na hindi po para sa akin. Then from being broken po and naging healed po ako. And then I met Jason, which my soon-to-be husband po that time. And then na-involved po din ako sa mga ministry. Also, naging tuloy-tuloy po yung pagtatights ko. And God bless with the new work po, January 2021 po, God gave me a job where I can't imagine myself in that position po. Naging day shift po yung schedule ko since I'm directly working for our Australian client po. So, fixed weekends po siya. And then, because of that, naging active po ako sa church and I started to serve God. So, then po, 2020 po, December, before ikasal po kami ni Jason, kumuha din po kami ng bahay sa Houseland po. And then, fast forward po, 2023 po, so I got married to my husband, which is God promised to me. And I can say that God planned everything in our wedding po and sobrang detailed niya. It was God vision for my wedding. Actually po, before ko po nakilala yung hubby ko po, si Lord, pinakita niya na po sa akin kung paano ikasal. Because I gave my heart to Him para i-fix niya yun. And hindi niya po binugo yung promise niya sa akin. And then now, I'm happy with my husband na binigay niya sa akin. And then po, though may mga ups and down po, month of June po, actually, nagkaroon po ng problem sa medical ko po sa work. I was diagnosed with TB dahil may scars na nakita po sa x-ray ko. Although wala po akong nakikitang any sign para magkaroon po ako ng ganun na sakit. And dahil po doon, I pray to God every night and I claim na wala akong sakit. Nagpa-third opinion po ako and I thanks God because na-cleared po ako. Hindi po ako nag-undergo ng any maintenance para doon. But I'm not saying na huwag niyo pong sundin yung doctor niyo. So it's depend po. But napaka-amazing ni Lord kasi alam niyo po, in-advise po sa akin ng doctor, hindi po ako daw naging aware na nagkaroon ako ng TB at na-healed po yun. So, yes, I thanks God for that. And then, since po, this year din po, matuturn over po yung bahay sa amin. And naka-receive po ako ng chat from the marketing department ng Houseland. And gusto po nilang maging endorser kami ng Houseland po para sa campaign nila. So, provided po lahat ng materials plus talent fee po. So, nag-decide na po kami ni Jason na change career na po kami. Joke lang po. So, yeah, it's a privilege po na maging endorser po kami ng kilalang real estate po. And isa sa mga pinanghahawakan ko po na verse na Isaiah 16:22,
When the time is right, the Lord will make it po. Amen. Ang dami po nating mga prayers sa life natin. Hindi naman po yan instant. No? It's okay po na i-pray. Marami tayong prayer. But at the end, kailangan po natin sabihin, but Lord, let your will be done. Minsan po kasi ang perfect din po ng mga plan natin. At hindi po sila nag-grant. Why? Because it's not meant for you, it's not meant for us. God has a better plan for us. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So I encourage po lahat po tayo tumayo at i-ready po natin po yung mga tithes natin. Yes, Lord, Father, Lord, we thank you, oh God, because you're so goodness sa amin, Panginoon. Lord, yung binigay niyo po, Panginoon, na you sent Jesus here, oh God, just to save us. Doon pa lang, Panginoon, naranasan na namin, na-receive na namin yung blessing, Panginoon, na walang makakapantay nun, oh Father. Lord, ngayong umaga na to, patuloy, Panginoon, na iparanas mo, Panginoon, yung miracle, oh God, yung breakthrough, oh God. Lord, naniniwala kami this 2024, Panginoon, ma-experience namin yung breakthrough, oh God, in all aspect in our life, oh Jesus. At sa lahat po, Panginoon, nagbibigay, Panginoon, you know kung ano yung mga desire ng heart nila, Panginoon. At igagrant mo yun, Panginoon, in due time, in your perfect time, Father. Lord, maraming salamat. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan namin every day, Panginoon, yung love mo, yung grace mo, Panginoon, and how important I am on your eyes, Panginoon. Lord, maraming salamat. At patuloy, Panginoon, na maging blessing kami to other people, oh God. Lord, use us, oh Jesus, na may share namin yung goodness mo, Father. At lahat po, Panginoon, na mga tithes namin, Lord, ito'y magagamit lamang, Panginoon, for your glory alone, oh God. Lord, we thank you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen.